Magandang umaga sa inyo lahat. Bali, malapit na tayo sa pagtatapos ng Fact and Hope. Bali, nasa chapter 40 na tayo. And dalawang chapter na lang. Kung familiar kayo sa social network, sa TikTok and Facebook, meron tinatawag dyan na Switch Views Challenge. Alala ko dati, merong mga dancers na mga lalaki na nagsasayaw na nakasuot ng high heels. So, inilagay nila yung sarili nila sa kalagahan ng babae. Kasi ang high heels ay mahirap para sa babae. Ang tawag nila dyan, is ganda. So, sa pa yan. Pero meron naglabasa na Switch Shoes Challenge. It refers to popular social media trends often seen on TikTok involving swapping ng footwear with a partner or friends or even a stranger to showcase different styles of creative fast-paced decisions. So iba mga ang ano nila ay brands, iba passions, or in some cases fun game format where partners select shoes for each other. So bago magkaroon na switch shoes challenge, yun sinabi ko, meron ng mga lalaki na nagsusot ng high heels. Di ba, hindi lang sa gay o homo, mga matitikas talaga lalaki na challenge nila na magsuot ng high heels na sa pagsasayaw. So, kaya rin pala. Pero mahirap. Nasaan ba ang bigat nun? Nasa dulo na ng daliri ang bigat nun, di ba? Pag naka-ganyan ka na heels, nasa toe na yung batang bigat, no? So, yun yung Switch Shoes Challenge. So, iba, hindi lang sa sapatos na pang-basketball at high heels. So, iba yung brands. So, yan yung uso ngayon. Pero sa ating pag-aaralan ngayon, it's a different purpose sa ating topic today. It's very, a tremendous difference pagdating sa purpose. Meron din po Switch Shoes Challenge na inilalagay ngayon ng Diyos kay Hope. Parang ibig sabihin ng Switch Shoes Challenge, it means to put yourself in someone's shoes. So para siyang mirroring o yung nag-aaral kami sa na nasa union ako, para maramdaman mo raw yung kalagayan ng masa, lumubog ka sa masa. Parang si Pedro sumama sa mga hintil, pero sa ibang dahilan, kaya nirejoksa ni Pablo. So yung paglubog mo para maranasan mo yung nararamdaman nila. To imagine being in another person's situation to understand their responsibilities or challenges. And ibig din sabihin nito, to experience someone else's difficulties before judging them. So para magkaintindihan kayo sa kalagayan niya, ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya para maintindihan mo. And even para makita mo raw yung another's point of view, yung perspective ayon sa kanyang kalagayan. To consider a situation from a different perspective. So yan po yung tinutukoy sa Job chapter 40 verses 1 to 14. Pero ang ating pag-aaralan ay, ang ating panggagalingin ng punto ay magmula sa verse 6 to 14. So gaya ng binasa ni Makmak kanina, so hindi mabasahin ko. So hindi ko na babasahin. So dumako po tayo sa panalangin bago po tayo magsimula. Makilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo
sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Bagamat ang iba sa amin ay may karamdaman, patuloy po pa rin kami nagpapasalamat sa inyo sa buhay na aming taglay, sa kalakasan at kalusugan, maging sa kamalayan na aming taglay. Patuloy din kami nagpapasalamat sa pribilehiyo na ibinigay niyo sa amin, sa pagkakadako niyo sa amin sa lugar nito, sa araw na itinangin niyo, para kami patuloy na sumamba sa inyo at patuloy na maranasan yung presensya sa pamamagitan ng salita. Tuloy nga na ang buhay namin ay nagmula sa inyo at ang pagpatuloy nito, ang biyaya ay tunay nga na natatanggap namin mula sa inyo sa pamamagitan ng salita. Patuloy po namin naalala na ang bawat sa amin ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi lahat ng salita na nagmumula sa inyong mga bibig. Kaya lubos po kami na nagpapasalamat sa pribilehiyo na ito ay pinagkaloob sa amin. Tunay nawa na ang araw na to ay maging kalugod-lugod sa inyo, lalo na sa aming pagtitipon ng aming mga kapatiran sa araw na to. Tunay nawa na wala kami maitaas, kundi ang inyong salita, ang inyong kapangyarihan, katapatan, kaputihan sa bawat sa amin. At patuloy po namin dinadalangin ang kagalingan ng bawat sa amin at mga kapatid namin na wala pa sa inyong iglesia. Kaya lubos po namin itinataas sa inyo ang araw na to. Tunay nga na maging kalugod-lugod sa inyong harapan ang araw na to. At muli, patuloy po kami dumadalangin sa inyo na maabutan niyo bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. In His first speech, God revealed Himself as Lord of nature. Gaya ng pinag-aralan natin. Kung paano po siya nagsasalita patungkol sa kalikasan. Bakit ngayon, ang pag-uusap at pagpapahayag natin Panginoon ay patungkol sa moral realm. Kung paano po niya tinutukoy yung mga wicked at kung paano siya kukontrolin. God challenged Job's earlier criticism of divine justice, urging him how to take the responsibility from his rash words. It also God's demand Job, as a mere human, can govern the world or act with the power and wisdom of the Creator. Kaya nga ang topic natin ngayon, Switch Use Challenge. Sinahamon po siya na ilagay niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng Panginoon. Parang sinasabi nga na unang speech, inilagay niya kung ano yung nangyayari, kung paano niya binigyan ng pundasyon ang pagkakalikha ng mundo. So hindi siya nagdidirect ng sagot kay Job na yan ay pagsubok lang. Hindi niya sinasabi yun. Binibigay niya lang ang kasagutan para makilala ni Job kung paano niya kinikilala ang Diyos. Kung yan ang katanungan mo sa akin, tinatanong mo ako, mabalikan kita. Paano ko ba nilikha ang mundo? Ngayon ang kanyang pangalawang katanungan, paano mo bibigyan ng hustisya at ang moral na kaayusan ng mundo na to? Imagine nyo. Last days, pinag-usapan yung impeachment complaint about sa president. Ewan ko kung mga nakasubaybay kayo. Isa sa napansin ko, si Congressman Tinio. Sinagot siya ni Congressman Garing kung paano niya ba tinitignan ang trabaho ng isang Pangulo. Sabi ni Congressman Chua, yung pagpirma sa budget, sa NEP, and even sa GAA, ang pagpirma niyan, kung ang pumirma ang may kasalanan,
Sabi ni Congressman Chua, ang GAA, simula po noong 1987, pinipirmahan na yan ng Pangulo. Eh, sino ba yung mga Pangulo na madumaan? Even si Noynoy Aquino, hindi siya involved sa corruption, pero pumirma rin siya. Pero hindi rin natin makakaila na during that time, ang DPWH, nasa ayos, walang corruption sa time niya. Ibig sabihin, dapat din siya managot. Yun yung sinasabi ni Congressman Chua. After 1987, pinipirmahan niya ng Pangulo, up to now. Parang sinasabi kong yan ang kasalanan ng Pangulo, ang pagpirma ng GAA, lahat liable. Kasi lahat pumipirma. Pero sabi ng mga political vlogger, ang kasalanan hindi sa pagpirma, ang kasalanan dun sa maling paggastos. Kaya sabi nga ni Garin, tingnan natin kung paano nagtatrabaho ng Pangulo ang GAA. Ang dami nga niyang binito eh. Kasi idinidiin ng mga makabayan black na impeachable betrayal of public trust. Ang ginawa ni Bongbong ngayon, ni Bongbong Marcos. Yun. Kaya sabi nga, tingnan mo to. Eto, tingnan mo, isa-isayin natin yung trabaho ng presidente. Kasi gustong palabasin ni Congressman Tinio na dapat pati yung building o infrastructure or tulay, dapat binisita niya rin actual. Eh bilang presidente, lahat ng mga agencies, departments, mga bureaus, may kanya-kanya trabaho. Ipapasa lang nila sa Pangulo yung kanilang mga proposal, yung mga proponents nila. So pag na-aprobahan niya, pinipirmahan niya. So, babalik ulit sa kanila yung budget. Hindi sa malaking sindikato na Pangulang Masterman, yung sinasabi ni Garin. Ano ba gusto mangyari? Pati yung budget nila kasama rin ang Pangulo. Paano rin sa mga karating sa barangay, dapat nandun din sa barangay si Pangulo. Kaya may tinatayong building at tulay, dapat si Pangulo rin kasama ng mga engineer, mga contractors dun during the time. So, pinapunta niya, kanya-kanya tayong trabaho. Ganun din tayo tinitingnan ng ating Panginoon. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko bago ka magkaroon ng ganyang mga katanungan. Kaya sabi niya, pagdating sa verse 7, inulit-uli yung tanong sa kanya sa first speech. Praise like a man. So, during that time, sa kalikasan na ilagay mo ang sarili mo bilang tao, bilang creature. At ako yung creator. Tingnan mo kung paano ko ginawa. May kinalalaman ka ba rito? So, sa pagitan ng creator and creature. Ngayon, inilagay niya naman uli ang tanong, pangalawang beses, praise like a man. So, hindi na creator na relationship and difference. Ang gusto mangyari dito sa verse 7, ilagay mo ang sarili mo bilang isang creator at ilagay mo ngayon bilang creator, adorned with majesty, power and wisdom. Ilagay mo ang sarili mo. So nakita nyo kung bakit Swiss Shoes Challenge. Parang sa atin minsan, hindi mo naiintindihan eh. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Di ba may mga nangyayaring gano'n? Nagpapayo sa isang tao na namatayan, sunod-sunod. Hindi ganito lang eh. Parang ang dali, pero ilagay mo yung sarili mo. Kagaya ni Job, namatay ang 10 anak niya, isang igat lang. Nagkaroon siya ng kamayamanan, lahat ng kanyang ari-arian, nawala rin, isang igat lang, ibig kanyang mga alipin. Pinalampas pa ni Job yun. Pero mabigat yan, yun siya mismo nagkaroon ng Alam niyo ba, pagdating sa karamdaman, minsan pag may karamdaman tayo, apektado pati kung paano tayo tumakbo ang isip. Di ba? Nakaka-relate yan mga babae. Di ba? Kaya ang babae, pabago-bago ng isip, emotional, because of iba yung takbo ng metabolism ng babae compared sa lalaki. Di ba? Kaya may panahon na bugnutin.
Kasi ilagay mo yung sarili mo sa katawan ng babae. Di ba? Kasi sa lalaki hindi eh. Hindi naman tayo nanganganak. Hindi naman tayo magbubuntis. Di ba? Blessing lang tayo eh. Pero yung babae hindi. May monthly pa yan. Kaya makita mo ganun ang attitude nila. Di ba? Bago-bago ng isip, mainit ang ulo. Di ba? Ngayon, okay ngayon, mamaya. Hindi na. Kasi iba. Lagay mo yung sarili mo sa kalagayan nila. Pagdating dito, sa verse 8, verse 8. Po kayo. Alam niyo ba, yung in-enjoy natin lamig ngayon. Pansinin niyo sa ibang bansa. Siya na si Susan nakarinig. 4 meters po ang yelo sa kanila ngayon. Sa Japan, even sa Amerika. Ang yelo sa kanila, marami na mamatay. 100 plus. Aksidente sa kalsada, aksidente sa mismong bahay. Pag 4 meters, pag mahina ang bubong mo, kaya ibagsak yan. Biruin mo, yung dadaanan nila, ito yung dadaanan sa sakyan, ito yung yelo, 4 meters. Tapos yung ulan nila, bakit gano'ng kataas? Kasi yung ulan nila, sunod-sunod. Ang ulan nila ay yelo. Sunod-sunod. Ang dami na namamatay. Sa atin, sakto lang. Yung lamig eh. Pero ano pa rin tayo? May transition pa rin ang ubo. Nilalagnat ang kaso. May pa rin. Pero papalad pa rin tayo. Kaya huwag kayong kakanta ng White Christmas kasi hindi maganda ang White Christmas. Sabi dito, verse 8, will you even put me in the wrong? Will you condemn me that you may be in the right? Have you an arm like God, and can you thunder with a voice like this? So, gaya na sinabi natin from first speech, ito yung binabanggit ang nakikipag-usap sa kanya, yung second person, si Jesus Christ. As Logos, John 1:1. Yung sinasabi nga na Christophany, Theophany. So, nandun sa, imagine mo, nakikipag-usap sa'yo, doon sa pamagitan ng thunder. And yung whirlwind, yung ipo-ipo. Sa pamagitan ng kalikasan sa nakipag-usap. Subukan mo makipag-usap ng ganito. At yung gano'n raw kahaba yung kanyang kamay. At verse 10, adorn yourself with majesty and dignity. Clothe yourself with glory and splendor. So, ibig sabihin, raised like a man, ngayon ilagay mo yung sarili mo na katulad ko. Next week nga, pag-aaralan natin yung dalawang beast ng lupa at ng dagat. Pour out the overflowings of your anger and look on everyone who is proud and abase him. So ngayon, pumapasok ngayon ang speech na to patungkol sa moral issue, moral realms. So ngayon, ano yung ating pag-aaralan? So, praise like a man. So, ito yung sinasabi nga na sweet shoes challenge. Imagine being another person's situation to understand their responsibilities or challenges. Kasi parang nagsasalita sa kawalan si Ho. Kaya sabi nga sa verse 1 and 2, tinakpan niya na yung bibig niya. Doon pa lang sa first speech, mas lalo na ngayon, inilalagay siya sa pagiging Diyos na nirereklamo niya. There are two purposes. Bakit siya hinahamon ng ating Panginoong Diyos? Bakit mayroong sweet shoes challenge? Yung mirroring. Unang-una, ang pinupunto niya rito na purpose, yung sinasabi ng ipa, para makita niya
yung complexity of equality on judicial order. Tapos yung pangalawang punto, complexity on equality on moral order. Dalawa, complexity on equality on judicial order. Pangalawa, complexity on equality on moral order. Ang unang punto, para ma-experience niya kung ano yung sinasabi niyang hustisya. Kaya na sinabi ko kanina, yung sample ko kay President Bongbong sa impeachment complaint. Yung mga nagrereklamo, wala naman talaga silang ebidensya. Puro hearsay lang eh. Galing kay Barsaga, galing kay Depiste. Mas lalo na yung galing kay Congressman Saldico. Puro wala rin may bigay na ebidensya. Yun yung sinasabi nila. Ang big fish ng corruption ay ang presidente. I-betray public trust. Kaya sabi nga, ilagay nyo sarili nyo sa presidente. Dinaalan niya na nga, binito na yung napakaking pondo eh. Ngayon, ang bearing ngayon, dun sa mga gagastos, wala naman, kahit naman na Supreme Court, wala sinabing na sumabla yung presidente. Kaya tiwala ang presidente na wala siyang ginawang mali. Ang pagpirma, hindi mali ang pagpirma. Ang paggastos ang merong kasalanan. Parang humingi ka sa tatay mo. Yung anak nandito sa Maynila. Yung tatay niya nasa probinsya nagsasaka. Ewan ko nabasa niyo na tayo, yung mihiling sa tatay niya. Ay, ganito, meron kami project na ganito eh. Tungkol sa computer, kailangan namin ng computer. Para sa pag-aaral ko. Ngayon, yung tatay niya nagsasaka, ibinenta yung kanyang na mga baka para mabili yung laptop. Yung pala, yung laptop na sasabi niyang pag-aaral, panggastos siya sa computer, computer siya. Tapos eto tayo, tungkol sa laboratory, kailangan pang budget na to. So, nagbenta na naman yung tatay niya from probinsya. Tapos yung laboratory pala, yung mga iniinom nilang barkada, pag nag-happy-happy sila, pang laboratory. So, walang kasalanan yung nagbigay ng budget. Ang kasalanan yung gumagastos. Diba? Yung sinasabi dito, pagbigay ka, ilagay mo yung sarili mo kung paano mo ibibigay yung tamang hustisya. Yung pagiging complex ng equality, yung pagkakampantay-pantay, kung paano ka hahatol ng tama. Ilagay mo yung sarili mo, baka nagsasalita ka sa kawalan. Di ba? Ganun niya sinasagot si Job. Pagdating sa hustisya, justice order, tingnan mo, ilagay mo yung sarili mo. Paano ka hinuhusgahan? Paano ko hinuhusgahan yung buong mundo? Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinitingnan niya yung equality. So, pakikita ko sa'yo kung gaano ka-complex ang magbaba ng pagkakapantay-pantay when it comes to justice order. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Kaya yung sinasabi nga, pinakita ng Diyos kung paano tayo tinitingnan na ilagay yung hamon sa atin. Ilagay mo yung focus mo, pagtingin mo, dun sa lente ng Diyos at sa lente mo, pagpalitin mo yung lente. Baka minsan nagkakamali ka lang ng sinasabi. Imagine mo, pag nakalapit ka sa ibon na tinitignan mo, bakit kaya malungkot to? Bakit kaya hindi ito lumilipad, lagi lang siya nakadapo? Bakit siya malungkot? Ang ginawa na tumitingin, lumayo siya. Nilayo niya, sarili niya. Paglayo niya, nakita niya yung
Mga bakal na manipis. Nasa loob pala siya ng hawla. Yung nagpalit ng perspective, lumayo ka. Nasa malapit ka, subukan mo lumayo. Yung sinasabi nga na tingnan mo sa ibang anggulo. Diba? Baka nasa malapit ka lang eh. Kaya ganyan ang hatol mo. Tingnan mo sa ibabaw, sa malayo. Sabi nga ng Diyos, ilagay mo yung sarili mo sa pagiging Diyos. Nasa ibabaw ako eh. Tinitignan ko yung lahat. Ikaw nandito, world's eye view nga eh, bird's eye view. Magkaparehas ba ang perspective niya pag dating sa nakikita? Di ba? Yung principles na yun, maraming sablay eh. Nagpapayo ka ng ganito, hindi mo pa nararanasan yung kalagayan ng taong pinagka-counselan mo. Mas lalo na yung isa, si Elihu. Hindi niya naman kaibigan si Job. Hindi niya naman nakasama ng matagal. Ngayon, yung sinasabi niya, dapat nga, mas matindi pa parusa mo dyan eh. Bakit? Wala kang repentance eh. Pag ganyan nangyayari, may kasalanan yan, wala kang repentance, dapat mas malala pa yung nararanasan mo dyan. Di ba ganun si Elihu? Yung mga kaibigan niya, sablay din nga eh. Bakit sila ang kinausap ng Lord at kinastigo? Kasi close sila ni Job. Mga kaibigan niya yung tatlo. Compare kay Elihu. Tapos gano'n mo siya husgahan. Kilala mo yung tao na kasama mo na matagal. So sablay, ang hatol. Dapat ilagay mo yung sarili mo kay Job. Ilang beses sinasabi ni Job sa mga kaibigan niya, wala akong maisip na kasalanan ko na dapat ganito mangyari sa akin. Di ba? Bakit maging mabigat yung Job? Ganong katinding karamdaman niya na magpapabago mismo ng kanyang isip. Asawa niya nga eh. Sumpay mo na yan. Parang mamatay ka na. Hindi nga nararanasan ng asawa niya. Nakita pa lang kay Job eh. Yun yung ganun pinamumukha ng Diyos kay Job. Ilagay mo ang sarili mo bilang ako kung paano ka hatol, paano magkakaroon ng kaayusan pagdating sa paghahatol. This passage challenges us to pause, humble ourselves, and remember that God sees the whole picture. We cannot. Hinto tayo, ilagay natin sarili mo. Hinto muna tayo. Stop muna. Be still. Kaya lagi sinasabi ng Lord sa Old Testament, even kay Joshua, even kay Moses, be still. Ang sabi ng mga psychiatrists, pag mainit ang ulo mo, hinga ka ng malalim, ilang beses nga. Di ba marirelax? Parang kapag-isipin ng ayos. Ang sabi ng Lord, ganito, tingnan mo muna yung sarili mo. Palit tayo. Paano ka hahatol? Tamang hatol, yung pantay-pantay. Para makita mo, ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. And that's yung sinasabi nga, para makita mo, isang bagay na kalagayan na hindi natin nakikita minsan. Kasi hindi natin ilalagay yung sarili natin sa pagiging Diyos. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos para magtiwala sa Kanya. Yun ang pinupunto ng Diyos kay Job. Magtiwala ka lang. Ang kasalanan ni Eva at Adan, nung sinabihan sila na wag mong kakanin yung bunga ng nasa puno sa gitna ng mali at tama. Ang kailangan lang alam doon, magtiwala sa Diyos. We are called to trust Him, not because we have all the answers, but because He is worthy of trust. Karapat dapat siyang pagkatiwalaan. He is worthy of trust. Ang tunay na pagkatakot, inuulit ko sa inyo, yung sinasabi, nagtitiwala sa Diyos. Kahit mayroong mga bagay, kadalasan, na hindi niya maintindihan, yun nangyayari sa kanya. Bakit? Kasi may takot sa Diyos. Kaya wala sa ibang gagawin, kundi magtiwala sa Diyos.
Pangalawa, makikita natin sa verses 12 to 13. Hide them in the dust together. It implies humiliation, total humiliation of the proud. Tingnan natin. Look on everyone who is proud and bring him low and tread down the wicked where they stand. Hide them all in the dust together, bind their faces in the world below. Then I will also acknowledge to you that your own right hand can save you. Pag nagawa mo yun, yung sinasabi nga, yung mga proud, paano mo sila i-bring down low, at yung sinasabi nga yung mga wicked, paano sila i-tread down, and paano mo rin sila itatago, all in the dust together, bind their faces in the world below. So ano ibig sabihin nun? Pinaunawa sa atin ng Diyos. We have only finite understanding compared to sa Creator natin na sinasabi nga na infinite Creator yung ating Judge. God asked if Job has the strength, majesty, or wisdom to match his power. Can Job bind the beautiful wings of the ostrich or gird himself with the strength of the tiger? God tells Job if he truly believes he has the wisdom to judge the universe, he should dress in majesty. Gaya na sinasabi nga sa verse 10, majesty and splendor like a king. And sabi sa verse 11 to 12, unleash fury to bring down the proud and the wicked. Actually, after this, isasample niya yung mga beasts na uncontrollable and untamable. Sabi sa panahon natin ngayon, yung Leviathan and Behemoth, hindi nila masigurado kung nag-exist pa ngayon. Unang-una, yung beast of the land, sigurado, yung Behemoth, para sa hippopotamus, sigurado yun, wala na yun. Kasi yung Great Flood, kahit na pinakamataas na bundok, nakalubog sa baha. Pinakamataas. Kaya sabi ko sa inyo, yung baha ngayon, kung titignan mo yung ulan, hindi mo may paparehas kung ito magiging resulta yung baha ngayon. Ibig sabihin, meron pa yung gagalingan niya na hindi natin alam kung bakit tumataas ng gano'n ng baha. Ganon din sa panahon dati. Kaya nga sabi, yung beast of the land, yung Behemoth, sigurado, wala na yun. Kasi, hindi siya lulutang. Lulod siya. Pero yung beast of the sea or the ocean, yung Leviathan, sigurado meron pa nun. Kasi hindi naman malulunod yun sa bahay. Ang sabi nila, yung isa yung sperm whale. Yung halos kasing laki ng barko na balyena. Ang sabi rito, hide the wicked in the dust and shroud their faces in the grave. So yung sinasabi nga complexity of equality on moral order. Kung paano mo i-tame, paano mo i-bring down or i-tread down yung mga proud. At ang sabi, hide the wicked in the dust and shroud their faces in the grave. Parang sinasabi nga kung paano mo ipamumukha sa kanila ang kanilang kayabangan. God hates the proud. So, paano niya ngayon ibinababa yung mga yun? Imagine mo sa panahon ni Jesus, kung paano niya pinatitiklop yung mga taong nagmamak sa kanya. Salita lang ng Diyos sa ginagamit niya para may pamukha ang kanilang pagiging proud. Ano pa sabi? Ang daan patungo sa taas ay yung pababa. At yung daan pababa, yun yung pataas.
Sa makakita ng ganong prinsipyo. Kung gusto mong nasa taas, daanan mo yung pababa. Parang labo. No? Parang labo. Pero yung mga nagmamataas, sila yung binababa. Baliktad. Yun yung prinsipyo ng mundo. At sabi doon sa nasasabi niya, yun sa bulag. Kung hindi ka bulag, sana hindi ka nagkakasala. Nakuha niyo yung encounter na yun, yung paano sila sinasagot ng ating Panginoon. Kasi kung hindi ka bulag, ang mangyayari niyan, hindi pwedeng ayakayin ng isang bulag ang kapwa bulag. Nakakuha niyo? So yun sinasabi nga na kung paano sila tinuturuan ng ating Panginoon. So yung hamon dito, complexity on equality on moral order. It only reminds us that God has the power to look at the proud and bring them low. Gaya ng nangyayari sa mga kaibigan niya, mas lalo na kay Elihu at kay Job. Ang sabi ni Job sa verse 1 and 2, tinakpan niya na yung bibig niya. Nakita niyo? Verse 1 and 2. Yung palang first speech, mas lalo na ngayon. Tingnan natin kung paano rin niya ulit sasagutin. Paano ipakikita ni Job? Walang direct answer doon ha. Ipinakita niya lang yung sinasabi nga na kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan. Ngayon naman sa hustisya at sa moral order. Hindi siya sinasagot na direkta. Bakit? Kasi kailangan niya makita kung sino yung inaakusahan niya na Diyos niya. Kung sino yung Diyos mo. Baka dumadating sa punto, kaya lang tayo nagtatanong ng maraming tanong sa Diyos kasi hindi mo kilala ang Diyos mo. Naalala ko yung mga maraming nagtatanong kay Eli Soriano eh. Puro philosophical lang ang tanong. Puro philosopher rin ang tanong. Ang sagot. Ano nangyayari? Nagiging mayabang lang yung tao. Yung nagtanong at yung sumasagot sa tanong. Nagiging mayabang lang. Kasi ang salita ng Diyos, ang ituturo sa iyo, paano ka magiging humble. Ang sabi ng kay Spider-Man, pag meron kang great power, great responsibility. Pag marunong ka, mas marami kang responsibilidad. Kasi pinagkalooban ka ng karunungan. Ibig sabihin, eto ka, dapat kang bumaba. Nakakuha nyo, ganun mga prinsipyo na tinuturo ng Biblia. Hindi ka pwedeng magmalaki. Kasi ituturo ng Diyos lagi sa atin, magpakumbaba at magtiwala sa Diyos. Pero ang mundo na to, ituturo lang sa inyo ito, puro kayabangan. Bakit sila gusto magkamal ng maraming pera? Para maging legacy sila. Sila yung mayroong ganitong kotse, sila yung ganitong mayroong mansion, sila yung may ganitong property sa ibang bansa, sila yung may ganitong pera. Biro mo, uupa ka ng condominium unit para lang ilagay mo yung pera mo doon. Eh, nung nasa Telement ako, mayroong isang bahay doon, inupahan para lang maging bahay ng kalapate. Ngayon hindi, para maging lagay lang na hindi na sapat ang vault. Condominium unit na para ilagay yung pera doon. Yun nga lang, pag nalaman yung ill-gotten wealth mo, patay ka na, kinamumuhayan ka pa ng tao. Saan mo dadalhin yung sinasabing pangalan mo? Ang sabi ng pangalan, sabi ni Solomon, mas maganda na yung mahirap lang. Pero yung pangalan mo, hindi wasak. It reminds us that the pride is the root of wickedness That God opposes.
Yung pride. Lahat naman yan, nag-uugat lahat sa pride. Si Satanas, pride. Si Eva at Adan, pride. Imaginin mo, nung sinabi yung bunga na to at naka-encounter nila yung demonyo, si Satanas, ano ang nasa isip ni Eva at Adan? Bukod sa maganda yung yung bunga, maganda sa mata, ang nasa isip niya, wisdom. Knowledge of good and evil, wisdom. Ibig sabihin, gusto rin nila maging katulad ng Diyos. Ibig sabihin, pag gusto mo to, ito ay kinikilala mo na rin Diyos-Diyosan. At kung yun yung Diyos-Diyosan mo, gusto mo rin kasi maging Diyos. Umiwalay sa kapangyarihan ng Diyos kasi kaya gusto mo ng knowledge of good and evil. Aalis ka na sa kapangyarihan ng Diyos at mamumuhay kang mag-isa. Wala sa kapangyarihan ng Diyos. And that's pride. Umuugat yan. Diyan umuugat yung idolatry. Lahat dyan naka-common denominator. Yung pride. It also all asks for the total subjection of those who are arrogant. Ipamumukha sa atin na sinasabi nga, yung pagpapasakop, imbis na maging arrogante, dapat tayo magpasakop sa Kanya in humility. Bilang pagtatapos, sa lahat ng tinuro sa atin, the purpose of this discourses seems to be to remind Job of this truth. Job does not have the power to bring the world to judgment. So he doesn't have the wisdom to criticize God's dealing with his people. This challenge isn't about making Job feel small. It's about helping him see big. When we try to view life from God's standpoint or perspective, we stop focusing on our own pain and start understanding His purpose to weave all things together for good. True humility comes not from feeling weak, but from recognizing the vast difference between our finite view and His infinite wisdom. Complaining about God's dealing with us is the same as accusing Him of injustice. No matter what trouble comes to us, God has a right to demand of us complete trust in Him. Complete submission to His will, complete love, devotion with full humility, of which is the total manifestation of the fear of God. Afterwards, Job humbly acknowledges his inferiority, choosing silence and repentance over continued arguments. Reminds him that his Creator is supreme over all in power and in justice, inviting a deeper trusting relationship with Him. As I've said last Sunday, fear of God is trusting even if we don't understand what is happening in us and to our loved ones. Kaya bilang mga wala pa sa biyaya ng ating Panginoon, muling pinakikita sa atin, we are a great sinner with a great Savior, our Lord Jesus Christ. Bilang pagtatapos, ang ating pong awitin, immortal, invisible, God only wise na Him. It is a revered 19th century Christian hymn written in 1867 by Scottish minister. Siya yung minister ng Preachers of Scotland, Walter Chalmers Smith, inspired by 1 Timothy 1:17. It explores the profound, majestic, and incomprehensible nature of God. A God who is both deeply intimate, completely beyond human grasp. It reflects
ng divine mystery, inaccessibility, and timelessness. Muli, tayo pong dumako sa panalangin. Takitang Ama, kami po'y patuloy nagpapasalamat sa inyo sa oras na to. Namin narapat ninyo na patuloy namin masubaybayan ang aklat ng Hope. Umabot kami kung paano niya sinasagot, ang maraming tanong sa nagdaang kalagayan ni Hope. Dalangin namin, patuloy mo rin kami turuan kung paano rin kami magpapakumbaba sa inyong harapan. At kung paano rin kami magtitiwala sa inyo sa lahat ng inyong kaparaanan, sa lahat ng ginagawa, ay tunay nga na mas mataas kumpara sa amin. Your ways are higher than ours. Kaya lubos po kami nagtitiwala sa inyo sa buhay na to hanggang sa muli ng pagbabalik. Ang tangi namin kung dapat namin gawin muli ay magpakumbaba at magtiwala sa inyo. At tunay nga sa aming paglakad sa buhay na to, maabutan niyo ang bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod namin sa inyo. Ito po ang aming sabi dalangin sa tayo pangalan ni Jesus. Amen.